Your perspective. Kung ikaw ba ay risk taker, then invest on long-term assets. Kung ikaw ay more on a conservative investor, then invest on short-term assets more. Then later on, ipon-ipunin mo, saka mag-invest sa long-term assets. So depende yan sa sa approach mo on handling risk as well as investment. But remember that in capital budgeting, uncertainty and risk is inherent because you are investing on long-term assets. Buti sir talaga nandito kayo kasi nung sinabi niyo sir na yung mga libro medyo malalalim, nakarelate talaga ako doon. Talagang relate ako na ang lalim talaga ng mga medyo ang hirap, naguguluhan ako, nalilito. Tapos nung in-explain ni sir na, okay, eto pala yon, medyo, parang nasayang yung ilang araw ko sa pagbabasa ng libro. Ulit-ulitin na yun. Andiyan pala si Sir Karim. Di ba? Pero sir, nung sinabi niyo talaga na na yung capital budgeting talaga siya, it's a form of investment where you expect a return. Parang halata mo na si Ma'am Kay nag-aral pero yung isip ko pumasok agad sir sa love para kasi talaga sir, kahit saan yung capital budgeting pwede nating i-apply, hindi lang sa business pero pati sa life natin, 'di ba? Kung magge-generate ba 'to ng cash flow or kung mabababa yung operating cost nito, 'di ba? Kung sakali lang po, for example, ng households na is yung is yung mga kalan natin, yung mga household appliances natin, ganun po, makakababa po yun ng operating costs ng budgets po natin, makakababa ng bills, yung mga ganung example po, no, sir? Yes, so gamit na gamit yung capital budgeting, hindi lang talaga sa business. As well as sa daily life natin, magagamit yan. Kasi it is a simple investment concept eh. Kaya always remember, in terms of financial management as well, pwede mong gamitin ang financial management concept sa pag-handle mo ng personal finances mo. Ako ito, to be honest and personally speaking, in terms of financial management, on my personal finances, as much as possible, hindi ako naglalabas ng pera unless merong kapalit yon, unless merong babalik. Diba? Kasi that is what we call as investment. Kasi mahirap kitain ng pera. Mahirap kitain ng pera, kaya as much as possible, kung maglalabas man tayo ng pera, dalawa lang ang reason. Una, wala kayo na-expect na kapalit, pero masaya ka doon sa pinaglabasan mo ng pera. O pangalawa, na naglalabas ka ng pera dahil you are expecting a return in the future. Kasi hindi naman palaging maglalabas ako ng pera, kailangan may kapalit. Sa buhay, kailangan balanse tayo eh. Minsan kailangan natin maglabas ng pera just for simple leisure, simple enjoyment. Diba? Hindi naman palaging kailangan merong kapalit. Kasi kung palagi na lang tayo naghahangad ng kapalit, ay later masasaktan ka talaga. Joke yes, lang. sir. Ay naman, Totoo sir, yan. grabe. Parang natamaan talaga ako ng sobra-sobra. Lalo na nung sinabi ninyo na maglalabas ng pera na aray. Joke lang. Kasi for example, you love music, di ba? Kung bibili ka ng bagong gitara, just for the sake na, wala lang, magpa-practice lang ako ng bagong chords or talagang, passion ko talaga ang music, then walang problema doon. So, pwede ka rin naman maglabas ng pera, bibili ka ng bagong gitara for the sake na pwede mo gamitin yun kasi balak mo mag-perform sa mga bars para kumita later on. So, it depends on your perspective. Ganoon din sa business eh. Diba? Sa business ganoon din. Hindi naman lahat ng pera na nilalabas ng business ay mayroong hinahantay na kapalit. Diba? Hindi naman palaging gano'n. Pero sa capital budgeting, it is a must na dapat may returns. Kasi malaking amount ang involved dito. Hindi ito parang piso-piso o libo-libo o daang libo lang. Usually, ang investment dito ranges from millions to hundreds of millions. So, malaki-laki talagang amounts to. Meron daang libo, pero hindi ganun kadalas. Madalas yung mga daang libo hindi na dumadaan sa BOD yun. Mga daang libo madalas sa mga supervisor or department heads na lang yun. Pero still, capital budgeting pa rin naman yun. So, depende sa amount na i-invest yung approval process na dadaanan sa capital budget. Tama ka dyan, sir. Medyo talagang pag nagsabi talagang capital budgeting, ang laki talaga ng ilalabas mo, no? Tapos, so kailangan talaga nating mag-expect na may kapalit kung ganun kalaki yung kailangan nating ilabas. Hindi pwedeng ang laki ng ilalabas mo tapos wala lang, hindi mo na alam kung saan mapupunta, hindi mo na makikita kung saan yun nadaloy, kung hanggang saan lang kung nakanino o nasaan na yung pera mo, 'di ba? So, buti sir sinabi niyo yan. Pero meron pa akong isang tanong.
paano po ba yung process ng capital budgeting? Kasi may sinabi po kayo na dumadaan po sa BOP, ganun dumadaan sa supervisor. Yes. Paano po ba yung process ng capital budgeting? Ano po ba ito and ano po yung relevance nito? Okay. So, since malaking amount na involved sa capital budgeting, hindi putyo-putyo yung proseso dadaanan nito. So, it undergoes to a certain or detailed process hanggang sa dumating sa pinaka-last stage. So, let me enumerate as well as explain yung iba't ibang process involved in capital budgeting. So, the first step is identification and definition. Ano sir yung ibig sabihin ng identification and definition stage or step? So under that step, you need to identify first kung ano ang kailangan mo at kung kailangan mo ba talaga. Kasi tayo guilty tayo diyan eh. Madalas naglalabas tayo ng mga pera sa mga bagay na hindi naman pala talaga natin kailangan. Tama ba? So before ka maglabas ng pera, you need to make sure first, you need to identify your needs first. And sa personal finances natin, we need to prioritize always our needs over wants. Always remember that. Ganon din ang companies, ganon din ang businesses. So before they invested on something, they need to ensure first, they need to properly identify first kung kailangan ba nila itong project na to or itong investment na to. Kasi kung hindi, it is just a waste of money on their point of view. Okay, so kailangan matuto tayo sa ganung perspective. So bago ka maglabas ng pera, kailangan mo munang intindihin at kailangan mo munang isipin siguro pag-isipan ng 10 times kung kailangan ko ba talaga itong bibilhin ko. Kasi kung hindi, it is just a waste of money. So wag tayo magpapadala, especially yung mga 11-11 sale, 12-12 sale, 3-3 sale, o kung ano mang sales sale. 50% off, buy one Ayan, take si Ma'am Naku, Kay. sir. Guilty ako dyan, sir. I'm sorry po. Ayan, si Ma'am Kay. Kasi isa-isa mga marketing strategy ng companies eh. 'Di ba na ang mindset mo ay nako 3-3 sale makakatipid ako ng shipping fee and etc. Tapos later on bibili ka ng isang bagay na hindi mo naman din magagamit. 'Di ba in terms of time value of money, yung bagay na binili mo nagde-depreciate, 'di ba? Nagde-deteriorate, tapos lumabas na yung pera sa iyo without even realizing na hindi mo pa naman siya magagamit ngayon. And by the time na gagamitin mo na siya, pwedeng bumaba na yung value niya. Diba? So, palagi ganun dapat ang mindset natin. Before natin bilhin na isang bagay, bago tayo maglabas ng pera, just like big companies, dumadaan yan sa stage of identification. We need to identify first our needs and prioritize them over our wants. Basic na basic, sir. Dali lang pala ng kapwa. Di ba napakasimple niya? Hindi siya technical talaga sa totoo lang. Oo Hindi nga, siya sir. ganun kahirap. Buti talaga, sir, nandito kayo. Thank the Lord. Praise the Lord. So, ganito pala, sir. So, kailangan po na muna nating i-weigh ang mga decision natin kung gusto lang ba natin to or kailangan. Ayun po ang pinaka-realization ko sa mga sinabi niyo, sir. Thank you. Dahil dyan, sir, di na ako order. Di na po ako magsha-Shopee. Thank you, sir. Cancel mo na yung mga nasa basket mo, Ma'am Kay. So after that stage, wait, ayun. Naglag yung laptop. Okay naman ako guys, hindi mo ako nawala. Sorry. Hindi naman, Hindi naman, sir. So, naglag yung laptop hindi nagsabay yung video sa audio. Anyways, so step number 2, okay, or stage number 2, nandiyan na yung proposal stage. Okay, so step 1 is identification stage. Step 2 is proposal stage na. So after natin ma-identify na, kailangan natin to. Okay, the next thing that the company will do is to find alternative courses of action. So if we will invest on something, as much as possible, kailangan meron tayong options. Diba? Hindi pwedeng meron lang tayong plan A. Kailangan may plan B, plan C, plan D tayo. Kasi remember, malaking amount ang i-invest natin dito. So kailangan meron tayong palaging options. Meron dapat tayong alternative courses of action para at least we can evaluate each and every options, and later on, we will choose the best option or best options. Depende sa uri ng capital budgeting proposal na papasukin. So pag-usapan natin later on siguro yung mga type of proposals na yan. But for now, under the proposal stage, the company will generate alternative courses of action or will generate different options for the top management to evaluate properly kung sino ba yung best option sa kanila. So under din ng stage na yan, papasok yung information gathering. Tama ba? So information gathering stage, nandun sa loob ng proposal stage yan, syempre, para ma-evaluate ng maayos ng top management, kailangan may information gathering. Kasi paano ka mag-evaluate na isang bagay na wala ka namang ka-idea about it? Diba? So kailangan may information gathering under the proposal stage.
Okay, next. After identification, after the proposal stage, the next thing is approval stage. Okay, so syempre under the, ay by the way pala nakalimutan ko kanina, doon sa proposal stage or sa ibang libro ang tawag dyan is screening stage, ang gumagawa ng screening process pala ay yung tinatawag na capital budgeting committee. Bago ko makalimutan. Okay, baka mawala sa isip ko eh. So under the proposal stage or the screening stage, ang gumagawa ng screening process ay si capital budgeting committee. Ano ba yung screening process, sir? Parang ganito lang yan eh. Parang si top management, isipin mo na lang may pelikulang gagawin, may bagong pelikulang gagawin. So si top management, si director. Tapos syempre yung bawat role na involved doon sa pelikulang yan, kailangan po na ng bawat isang tao. Okay, so definitely, para makita mo kung ano yung best option na meron ka, magpapa-audition ka. So yung screening stage, para siyang audition stage kaysa sa mga pelikula or sa mga show. Na kung saan may mga artista or mga model or actress na papasok na mag-audition tapos i-evaluate mo isa-isa kung sino yung best fit para doon sa role na yon. So ganoon din sa capital budgeting. Sa capital budgeting, bago dumaan sa approval stage yan, dadaan muna sa screening stage o doon sa proposal stage. Nang gumagawa nun, si capital budgeting committee. Kaya sino ba yung capital budgeting committee, sir? So ang capital budgeting committee is one of the executive committee na nabubuo sa isang korporasyon. So I hope alam niyo yung executive committee, yung EXECOM, I think nabanggit yan sa law on corporation ninyo sa law. Di ba yung EXECOM, ang bumubuo sa EXECOM ay board of directors din. Alam naman natin ang gumagawa ng decision sa isang corporation board of directors. Yun nga lang, sa sobrang dami ng kailangang decisions na gawin, bumubuo ng mga maliliit na committee na kung saan kesa dumaan lahat sa board of directors, pwedeng dumaan muna sa kanila para salain. Yun yung purpose ng mga executive committee. Just like capital budgeting committee. So imagine mo kung mayroong 20 proposal at lahat yun i-evaluate ng board of directors as a whole. So it will take time. Tatagal lalo yung approval process. Kaya dadaan muna sa screening stage. Sasalain muna ng capital budgeting committee na sa paningin nila, ito yung mga best options among the options na binigay, yun lang yung iaakyat papunta sa next stage, which is yung next stage, approval stage na. At ang nag-a-approve ng capital budgeting proposals is no other than the board of directors. Okay, so yes, ang members ng capital budgeting committee ay board of directors din, pero hindi sila pwedeng basta-basta mag-approve niyan eh. Remember sa loan corporation, 'di ba may vote requirement na kailangan kapag bumibili ng mga assets eh. So para mangyari 'yon, kailangan dumaan siya sa board of directors mismo. Kailangan they need to decide as a whole. Okay, hindi pwedeng si capital budgeting committee lang ang mag-decide kung sino yung i-approve. Sa screening, sila yung sasala. Pero sa approval, lahat na sila. Lahat na ng members ng BOD dapat ang mag-approve niyan. So after approval, second to the last stage na tayo, ay financing stage. Kasi yes, kailangan mo. Yes, okay yung proposal. Yes, na-approve na. Tapos later on, malalaman mo wala ka palang pera. Ay, patay tayo dyan. So kailangan, may financing stage tayo. You need to ensure din na meron kang pagkukuhanan ng pera na gagamitin to finance the project. Diba? Kasi alam mo yan. Naku sir, meron akong bibili na sir na bagong makeup kit sir. Okay, kailangan ko sir. Kailangan ko yung bagong makeup kit na yan. Kasi pampaboost ng confidence ko yan sir eh. Okay? Nasala ko na iba't ibang brands. Okay, ito yung best brand sir na babagay sa akin. Babagay sa skin tone. Skin tone pa, no? Pangatlo, na-approve ko na sir, okay na talaga. Tapos later on, na-realize mo, wala pala akong pera. Ay, patay tayo dyan. Diba? Kailangan dadaan dapat sa ganung stage. Okay, lahat ng proposal dadaan sa stage na yan, yung financing stage. So under that stage, the company must evaluate kung meron silang enough na pera. And possible naman na wala sila enough na pera eh, pang-finance ng project eh. Pero okay lang 'yon. Kung wala man enough na pera, okay lang. Kailangan malaman nila kung saan sila kukuha ng pera ngayon. Kung wala man silang enough na pera to finance or to support itong project na to. So under the financing stage, number one, it is actually the stage wherein the company will identify if they have enough funds. And number two, if wala naman silang enough funds, they need to source out funds.
kailangan nilang hanapin at malaman kung saan nila kukunin yung pang-finance dito sa proposal na to or sa project na to. Okay, then the last stage. So recap lang tayo, identification, then screening stage, approval stage, financing stage, and then the last stage or the last step ay yung tinatawag na monitoring stage. Okay, monitoring stage. Ay, taray sir, minomonitor. So under the monitoring stage, nandyan yung concept o yung term na tinatawag na post-audit. Post is post. P-O-S-T, then dash ba tawag? Dash. Post, hindi na alam ko yung dash sa slash, no? Post and then dash audit. Okay, parang as if one word siya. Post audit. So ginagamit ang post audit sa monitoring stage kasi obvious naman, under this stage, you will monitor the progress of your investment. Okay, bakit sir kailangan natin i-monitor yung progress ng investment natin? Hindi kasi pwedeng pagkalabas ng pera, okay, naglabas na tayo ng pera, yun na yun, doon na matatapos yun. Hindi pwede yun. Okay, remember na ang pinag-investan mo dito ay long-term assets. Mahabang panahon ang lilipas. And under this stage, under the post-audit process, there should be a regular reporting of the progress wherein the accountant should report the actual expenditures and compare it to your planned expenditures. Kasi syempre, ang nilabas mong pera ay based lamang sa kung ano yung naka-budget, kung ano yung nasa plano. Kaya nga tinawag na capital budgeting eh. So iba-budget mo, yung in-expect mo ilalabas na pera, pero in reality, alam naman natin na minsan nabubulilyaso yung mga plano natin eh. Tama ba? Madalas yan ako. Alam ko na sir, kami magkakaibigan, nakailang plano na kami, wala, drawing lahat sir eh. Diba ganun din ang business, dumadaan din sa ganung stage yun. Dumadaan din sa ganung scenario yun. Na wherein ito yung plano natin, pero there are instances na hindi nasusunod yung ating plano. Kaya yun yung purpose ng post-audit. Yun yung purpose ng monitoring stage. Kailangan makita natin yung progress ng project para ma-evaluate natin, para makita natin kung kasi based on the report, pwede ang nakalagay dyan, ako, ang laki na masyado ng gastos natin. Kaya masyado ng malaki yung actual expenditure natin as we compare it to our planned expenditure. So kailangan na mag-decide ng top management. Shall they terminate the project or pagkatiwalaan yung project at ituloy pa rin natin? So it is up to them. Depende sa kanilang risk management. So doon yung sa stage na yon. Kasi alam naman natin hindi naman palagi lahat ay sumasang-ayon sa kung ano yung nakaplano eh. Kung hindi man, kailangan mag-decide ng company. I-terminate na ba? Itigil na ba natin to? Maghanap pa tayo ng bago? Or magtiwala pa rin tayo? Kumapit lang tayo na sana, even though malaki ang loss natin ngayon, magiging beneficial pa rin siya in the future. Depende yan sa approach ng company in terms of risk. Kung risk taker ba siya o conservative siya. Basic So, lang pala. sir, Grabe, meron sir. pala tayong 6 na process. Medyo madami to, sir, at medyo nakaka-overwhelm. Pero dahil pinag-uusapan na po natin ang decision making, ano po bang importance ng proper investment and decision making in capital budgeting? Okay. So, decision making or proper investment plays a vital role in capital budgeting. Kasi nga, alam naman natin that this involves risk and uncertainty. Mataas masyado ang risk na involved dito, mataas masyado ang uncertainty na involved dito. At kaya naman, malaking amount ang i-invest natin. Pero syempre, ang kapalit din yan ay higher amount of returns in the future. So, kailangan ma-evaluate natin ng maayos lahat. Kailangan dumaan sa tamang proseso ang lahat para at least, kahit paano, you are mitigating or managing risk eh. Kasi kung bara-bara mo ginawa yung decision making, kung bara-bara ka na lang nag-invest kung saan-saan, then there is a possibility na talagang malugi ka. Pero I'm not saying na kapag dumaan ka sa certain na process, ay automatic kikita yung investment. Kumbaga walang sure na formula for success eh. Di ba? Kumbaga, success is 99% hard work and 1% luck. Di ba? Hindi naman palaging hard work ang nagdidictate ng success eh. Minsan, meron tayong mga bagay na hindi natin kontrolado na yung pang dahilan kung bakit nagiging successful. Di ba? Ganun talaga ang buhay eh. Parang, okay na ba i-share ko yung story ko saglit? Okay lang, medyo Yes naman, maiba-iba tayo. sir. Yes naman, sir. Kasi, Oo naman, sir. Go. wala naman problema. Kasi baka iba din, naman sir, wala pakialam sa buhay mo. Sir, ano ba, MMK? Hindi naman to MMK eh. Gagawin natin tong MMK, sir. Simula ngayon, Account Talks, MMK. Sir, we love to hear your story, sir.
Diba? Kasi baka yung iba, kasi wala kang pakialam sa buhay mo, sir, lamang papala dyan. Eh. So, parang lang sa ano, parang sa story ko lang. I studied my BSA journey sa isang school sa Manila, one of the big schools in Manila, na hindi ko na i-disclose yung pangalan ng school. So, first year, first sem, okay naman yung aking performance. Actually, I am proud to say, ang grade ko lang sa Funda 1, parang 1.25 ata. Wow, tari ni sir. Siyempre, ganado ka Wow, pag sir, diba? sana Wow! Hindi kasi katabi ko 1.1 eh. Hindi, charot lang. Hindi, charot lang. Joke lang. So, siyempre, ganado ka pa talaga. So, first year, first sem, okay pa lahat ng grades ko noon. Parang ang dahil kong plat 1 nun eh. Di ba? Siyempre, PE, plat 1 yan. Dapat i-plat 1 yan. Di ba? PE yan eh. Charot lang. Minaliit yung PE. No? Kung may PE teacher pa dito, magalit sa akin. Di ba? So, plat 1 dati yung PE. Basta marami yung plat 1. Parang okay, Plat 1, inspired sir. ako ng mga ng mga panahon na yun. PE, CWATS, ROTC, Yan, kailangan plat 1. NSTV, PE, di ba? Dapat. Kasi may theology subject pa kami. Theology plat 1 dapat yan. Pero bad trip yung theology ko, parang pa-major yun eh. Kasi lahat ng libro ng Biblia, pinamemorize sa akin, hindi ko na maalala ngayon. Meron Naalala ko na talaga yung first tayo 5 books na experience. lang. Meron talaga tayo experience, sir, no? Yung mga minor subjects natin na feeling major. Minsan magtataka ka, accounting ba ako o theology student? Ganun. Hindi may iwasan yan, ganun talaga minsan. Anyways, going back to my story. So yun nga, first year, first sem, okay pa. Parang nagkanda-leche-leche ang aking accountancy journey nung nag-first year, second sem. Tari, nagkanda-leche-leche na talaga. Kasi first year, second sem, nag-break kami ng ex ko. Ayokong kwento siya, nababatrip ako Okay lang yan, sir. Okay lang yan, sir. Kasi iba, nakikita ko sa kalandian sir, ayoko ng ganyan eh. Kami, sir, kami ni Kayan, gusto namin yan, sir. Kaya natin hindi naman boring yung natin, yung ating magiging discussion for today. Kasi pag puro accounting tayo, boring na accounting, di ba? Mas lalo magiging boring pa tayo, di ba? Pampagising lang, sir. Yung paniniwala palagi sa when I am teaching, di ba? Hindi palagi purely technical. Kaya may kwentuhan side tayo. Di ba? Para at least appreciate mo na kami mga professor at reviewer, normal na tao rin naman kami na marunong makipagkwentuhan. Hindi True, puro sir. accounting lang alam namin. Oo. Anyway, so going back to my story. So first year, second sem, nag-break kami ng ex ko. Okay lang naman, buti na lang. Buti na lang, Padre, pero buti na lang. Para nanonood pala siya dito. Okay lang po, sir. Sabi nga po ni Ma'am Kayan sa akin kanina, it's their loss. Wow! Tama naman, hindi, charot lang. So nag-break kami ng ex ko. Pero syempre, heartbroken si medyo sad boy ako ng mga panahon na yun, di ba? Heartbroken ng mga panahon na yun. So, itong mga kaibigan ko, may pagka-BI kasi itong mga kaibigan ko eh. Diba? So sila, mahilig sila maglaro ng computer games. So sabi sa akin, meron pang may pala advice pang sinabi. Sabi niya, Karin, kailangan mo i-divert yung nararamdaman mong sama ng loob na yun eh. Pag ganun-ganun pa, akala mo na, pero bini-BI lang pala ako eh. May palalim pa na word, sir. May pa-divert pa eh. Pwede lang pagtuunan mo na, parang ganun eh. No? So, sabi, divert mo. Sabi ko, saan ko ilalagay saan ko i-divert yung aking nararamdaman. So, sama ka sa amin, punta tayong computer shop. May computer shop kami. Nagko-computer shop naman kami dati. Pero sila kasi, nilalaro nila Dota. Do you know Dota? I think, sikat na laro ang Dota hanggang ngayon naman eh. Pero medyo kinakain na kasi ng ML ngayon. Pero sikat talaga ang Dota dati. Dota 1 actually nilalaro ko. Hindi na nakapaglaro ng Dota 2 eh. Tinigil ko na kasi paglalaro. Anyways, so tinuruan nila ako paano mag-Dota. Kasi dati naglalaro kami, pero hindi Dota nilalaro ko. Sumasama lang ako sa kanila for the sake na magkakasama lang kami. Pero iba yung nilalaro ko eh. NBA lang ako eh. Parang ganun lang. Tapos Facebook, Pet Society, ganun. Farm Bill, mga ganun. Naglalaro ko dati. Hindi naglalaro mga ganun. Sir, ginawa din namin yan. Naabutan niyo ba yun? Yes naman, sir. Abot Yes naman, yan. sir. Matatanda na po kami. Hindi na po halata. Baby face lang po si Kayan. Pero yung totoo, sir, angas na angas tayo dyan sa kanyang Pet Society. Oh. Grabe yun dati. Tapos may mga Dragon City. Mga ganun pinaglalaro ko dati. Parang, kung naalala ko yun, parang medyo nainis nila sa sarili ko. Pag pinaglalaro ito mga bagay, nagsaya ko ng oras sa mga. Medyo nakakahiya sa sarili. Sorry, past self. Okay lang. So, yun nga. So, to cut the story short, naadik ako sa computer game na yun, yung Dota talaga. Kasi iba yung satisfaction na nararamdaman ko pag nakakapatay ako. Doon sa laro, hindi yung literal na nakakapatay. Iba yung satisfaction. Parang
na i-divert yung sama ng loob ko doon. Parang ganun yung feeling ko noon. Kaya nahumaling ako sa laro na yun. Parang siguro dati kapag break time, first year, second sem to, parang dati nung first year, pag break time, pag break or free time sa library ang diretso ko. Ngayon kapag free time sa computer shop ng diretso ko ng mga panahon na yun. 'Di ba? Tapos kapag weekends o kapag walang pero in fairness naman, di naman ako nag-cut ng classes. In fairness naman sa akin, medyo kontrolado ko pa yung sarili ko. Di pa naman ako nagka-cut ng classes. Pumapasok naman talaga ako sa lahat. Pero minsan may mga times na imbis na nakikinig ako, ang iniisip ko, ano bang susunod na hero na gagamitin ko? Ano yung build na gagawin? Parang gano'n na, parang laro na kagad na nasa isip ko. Parang hinintay ko na lang matapos yung oras. So yun nga, to cut the story short, nahumaling ako. And yun yung dahilan kung bakit nawala yung scholarship ko. Kasi scholar ako nung pumasok ako eh. Diba? Kasi nung high school ako, I graduated as the class valedictorian. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong magkaroon ng mataas expectation. Wala lang silang choice na ito, marunong to naman. Dalawa lang kami nun eh. Dalawa lang pala kami sa school na yun. So dahil alam niya na pag class valedictorian, matik yan kapag dating ng college, scholar yon. So first year, first sem, scholar ako. First year, second sem, scholar pa naman ako kasi na-carry over yung aking magagandang grades daw nung first year, first sem. Pero papuntang summer, kasi may summer yung school na pinasukan ko, hanggang second year, first sem, hindi na ako scholar. At hindi alam ng parents ko yon. Second year, first year, second sem, bumaba yung grade ko, di pa naman ako napatalsik sa accountancy program, naabot ko pa naman yung retention policy kasi nung final, sinabol ko yung inabol ko para na makaabot sa retention policy. So di pa naman ako napakick out sa accountancy program. Pero nawala definitely yung scholarship ko. So pagdating ng summer, nakapag-enroll ako, natapos ko yung summer kasi may binabayaran pa rin akong tuition fee that time eh, miscellaneous. Parang 5,000 yata o 6,000 yata yung miscellaneous ko noon. So nagkataon, yung tuition fee ko nung summer, 6,000 lang. So akala ng parents ko, di ba medyo hiyang-hiya talaga ako sa mga pinagagawa ko dati. So akala ng parents ko, scholar ako ng summer, binigyan nila ng 6,000 pambayad ng aking miscellaneous fee. Pero nagkataon yung tuition fee nung summer. Kaya nagkataon, natapos ko yung summer without them knowing na wala na akong scholarship. Okay. Pumasok ang second year, first sem. Ayan na. Ando pa lang sa school eh, second year, first sem. Ganun pa rin na nangyari. Nagbigay sila ng 6,000 pang down. Pero syempre ito kulang na kasi hindi na ako scholar noon. Malaki na talaga yung tuition fee. Para nasa around 30,000 yata. Around 30,000 yata yung tuition fee ko that time. Nandiyan ko lang kung magkano na ngayon. So wala silang kaalam-alam. So hindi pa rin ako na-kick out. No? Okay? Pero tuloy-tuloy pa rin ang laro ko kasi naglalaro ko. Kapag wala akong pasok as early as 7 a.m., natatapos ako 11 p.m., 12 midnight. Dire-diretso yun. Kasama yung mga kaibigan ko. Diba? So sobrang lala talaga yung addiction ko o yung pagkakahumaling ko sa laro. So yun yung naging resulta. Wala silang kaalam-alam na wala na akong scholarship. Nung kukunin ko na yung grades ko, hindi ko makuha yung grades ko kasi may balance ako eh. Hindi may papakita sa akin yun. Tapos nung mag-enroll na ako ng second year, second sem, ayun na. Parang nagtataka sila kung bakit hindi ako makapag-enroll. Nagdahilan na nga lang ako noon eh. Sabi ko, Mapa, hindi na ako makapag-enroll kasi may cut-off lang sa school eh. Hindi na ako nakaabot sa cut-off. Next year na lang ako mag-aaral ulit. Pero ang plano ko, magtatrabaho ako na lang magbabayad ng sarili kong tuition fee, yung balance ko, para makapag-aral ako next year. So yun dapat yung plano ko. Eh sabi nila, hindi pupunta kami sa school. Talagang hiyang-hiya ako sa pinagagawa ko. Pumunta pa sila sa school noon, kinausap nila yung dean ko. Kasi sabi ko, hindi na ako pinayagan ni dean, kinat off na ako, ganyan-ganyan. Pumunta sila sa school, nakiusap sila sa dean, and then yun na, pagbalik ng bahay, alam ko na ibig sabihin. Alam na nila kung ano yung nangyari. Di ba? So, yun nga, parang, because of that, nag-stop ako for 1 year. Parang sabi ko nga, ay, siguro tapos na siguro ang lahat. Hanggang dito na lang siguro ako. So, 1 year ako nag-stop, nagtrabaho ako sa computer shop, so Dota pa rin. Computer shop, dire-diretso pa rin yung Dota. Yeah, pero sabi ko nga, pinaghahandaan pa rin pagbabalik ko sa ano eh. If ever man na bumalik ako sa klase, paghahandaan ko o pag-aaralin nila. Pero doon ako na-stand eh. That is one of my turning points in life. Yung kinausap nila ako na, Karin, gusto mo ba mag-aral? Ulit, sabi. So ako medyo na-shock ako, speechless, di ko alam kung ano sasabihin ko kasi bibigyan niya pa ako sa pagkakataon despite dun sa mga pinagagawa ko in the past. So after nun, nag-transfer ako dito dun sa pinag-graduatean ko school at kung saan department head ako ngayon, yung Universal College of Parañaque. So obviously, taga Parañaque ako. So doon ko tinila yung aking accountancy journey. Ayun na, sineryoso ko naman na. Okay, hanggang sa makagraduate ako. And then, nag-review ako for 1 year for the reason na hindi para mag-top sa board exam. Kasi during my undergrad, I'm just an average student eh.
Diba? I'm not even a cum laude, nor a Dean's Lister. Diba? Typical student ako. Parang nung bumalik ako sa pag-aaral,